Kalambuan, dalat na usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalat na. Galaming adlaw inyo alagad Saldi Chato diri sa programang Kalambuan, dalat na. Kinisap ang inyong higala sa kanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan daratanan gumatod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu putang sudon nga ikaw kitang tanan, adunay kalambigitan, busa mga sugit ato mga tipaminaw diri sa Ciudad sa Davao sa Tibok Region 11, Tibok Islas Mindanao, may adlaw. Karong adlaw ato magkauban sa mga usa na sab, atong pinalanggang Congressman sa unang distrito ni Takben sa Davao, Congressman Carlo Grales. Sir, may adlaw kanimo Zaldi, Rafi, ug sa tanang nagtanaw karon sa atong programa, may adlaw ninyo tanan. Okay, og Sal, sa mga kaigsunan, sama sa gihapon, no, bisag naka-break ang Kongreso, ato gihapon hinabion si Congressman Carlo Nograles kalambigit sa mga panghitabo sulod sa atong balay-balauranan. Unya dunay plano nga tanggalon ang Witness Protection Program gikan sa DOJ, no. Makigchismista kang congressman ngano ni siya, no. Unya medyo nahilom ning kadiyot ning Bangsamoro Basic Law. Ato lang pangutanon si Congressman unsay mga status update ni karon, no. Og syempre pa dili na to kalimtan ang inyong mga tagsa-tagsa ka pangutana gikan sa inyong barangay. Sal? Congressman Carlo Grales side me nga on break ang Congress karon pa na. Pero si Congressman Carlo Nograles murag may break kani amo na sayran nga baguhay pa lamang nindot ug dag malampuson gayod ang gipagayon nga jobs fair. Pabor isay-say daw ang kumpletong detalye sa mga activity, Congressman. Yes, daghan day kayong salamat sa tanang mga nag-organize ug mitabang misuporta sa atong jobs fair dito sa Mabini Elementary School, ning Dakbayan ditong dapita sa Talomo, Barangay Talomo nato gipahigayon ang atong job fair para sa June. And dito sa atong job fair na ay 292 ka mga walk-in applicants ang miabot dito. Then gikan sa 292 ka aplikante na kitay 155 ka mga na-schedule for final interview sa lain-lain mga kumpanya, no. And then dunay 8 ka hired on the spot dito mismo sa job fair. Sa 8 na hired on the spot, na ay 5 hired on the spot para sa local employment, na ay 3 nga hired on the spot para sa overseas employment. So ang 155 amo pang gina-follow up kung sa status kay mao ni sila ang 155 ka aplikante for final interview. Congressman Carlo Grales, makisayod lang doon na mag-overseas jobs available sa Nograles Jobs Fair. Doon na mag-overseas employment sa kada Jobs Fair, Congressman Carlo. O nagkinahanglan magyod nga magdala og pasaporte ang mga aplikante para mag-apply? Sa atong mga job fair, tinuod ka na, no, naagyo yung mga overseas employment na vacancies nga available dito. Sa tanan natong job fair, kanunay mangyud na siya, no? Kay dili natong malikaya na doon na mangyud yung mga aplikante or nangitag trabaho para sa abroad. So sa tanan natong mga job fair na atay overseas employment, no? O kinitanan kuan man ni niagi sa POEA, accredited sa POEA, accredited sa DOLE. So wala tay problema dito. May tungod sa pasaporte, strictly speaking dili man gyud kinihanlan, no, nga pag-abot nimo sa job fair dala-dala nimo ang pasaporte. Apan katong mga nagdala og pasaporte, medyo naanay advantage daan. Lamang na sila daan. Kay syempre kung mag-overseas man gyud ka, pangayuan man gyud ka passport, no. So kung daan na kang naay passport, dili na kinahanglan nga mo apply pa ka og mo process pa ka sa imong passport. Although karon medyo sayo naman ang processing sa passport. Syempre kapag abot mo sa job fair, apply kag overseas, mapakitaan na nimo na naa kay passport. So medyo lamang na ka. Gawas niya na kung hired on the spot man good, no, kung mo hire on the spot or nangitag hired on the spot ang kato mga overseas placement agencies, manginihan lang magyud sila passport para ma-process dahil nila ang application. So dili kinihanlan apan dakong advantage pod kung magdala ka
og passport dito. Okay. Congressman Carlo, murag ubay-ubay naman yun, no? Ang imong gipahiluna nga jobs fair din sa unang distrito sa atong dakbayan sa Davao. Mungtana lang ko kung doon na kabay kinatibuk ang datos, no? Kung pila na katong gidaghanon sa mga tao gani nga nahatagan og trabaho tungod sa Nograles Jobs Fair, Congressman. Kung ang atong basihan ang datos sa mga job fair nato gikan sa January up to sa June, no? Ang base sa atong report ug sa report sa Department of Labor, ang mga natagaan dayon og trabaho kasagaran mga hired on the spot niabot na og 72. So 72 ka mga aplikante From January, no? From January to June, kasagaran mga hired on the spot kana sila. So ang uban dili pa nato dayon ma-determine kung nakatrabaho na ba gid sila kay diha manggod sa job fair pag moingon na for final interview, syempre dili dito ang final interview. Adto pa sila dito na usahay ang HR mo require pa na og mga laing mga papeles, usahay ang HR maghatag pa na og exam na kinahanglan nimong mag-take pa ka og exam, etc. etc. So kana gina-follow up pa sa Department of Labor, gina-monitor pa na ug ilang gina-verify pa. Gina-verify nila kung nakasulod ba gyud sa trabaho kining mga for final interview. So kana gina-consolidate pa nato. Pero kanang hired on the spot gyud gikan sa January up to June niabot ta og 72 ka mga aplikante ang hired on the spot. Okay. Ang ubang tao din sa atong dakbayan, no? Nagatuo sila nga appeal sa imong trabaho kining isip chairman sa House Committee on Labor, no? Ang pag-host og mga jobs fair. Mungutana lang ko, Congressman, kung tama ba ang ilahang pagtuo? Strictly speaking, dili man kinihanlan nga chairman ka sa Labor and Employment aron maghatag ka og job fair. Kaniadto sa panahon na Chief of Staff pa ko niya si Speaker Nograles, majority leader pa, naga-jobs fair naman ta. Tung nahimo siyang speaker, naga-jobs fair lamang pud gihapon ta. Tung last term nako, in previous term nako, assistant majority leader man ko kaniadto, naga-job fair man sab ko. Karon lamang medyo kay chair ta sa Committee on Labor, ato lang gipadayon ang mga job fair program nga atong nasugdan gikan pa sa una kaniadto. Sa kaniadto. So dili kinihanlan nga chairman ka sa Labor para mag-host ka or maghimo kag job fair. It just so happens na believe ko sa programa. Nagtuog yun ko, kabalog yun ko unsay importansya ani. Mao nang gikan pa kaniadto hantud karon padayon ang pag-hosting namo sa atong mga job fair. Kana lamang karon lately imbis na once a year, imbis na twice a year, gihimo na natong monthly. Regular monthly job fair. And then imbis na dito lang ta sa mall magpa-job fair, diha mismo ta sa barangay nagaadto. Okay. Kaniadto imo palang ginadamgo ang paghatag itong serbisyo ngadto sa katawan sama nining jobs fair din sa unang distrito niadtong syudad sa Davao. Unsa man gyud ang imong hunahuna niadtong tungora Congressman Carlo Nograles? Ang tumong gyud nako ani, ang objective gyud nako is kalambuan ug kalinaw. No? Kay ako nagtuo ko kung ang tanan natong mga lumulupyo diri sa atong distrito ingon man sa atong syudad nagatrabaho. Mulambo ang ilang kinabuhi. Makasuporta sila sa ilang pamilya. Mulambo ug moasenso pud ang pamilya. Dili man ka makaingon nga mag-asenso ka kung wa kay trabaho, kung wa kay ginabuhat. No? So kung ang tanan natong ang tanan pwedeng manrabaho, ang tanan pwedeng manginabuhi na ay trabaho, then hapsay ang tanang pamilya, busy. Ang tanang busy ang tanan. Dira pud mo sulod ang kalinaw kay kung lastada ka na nakay trabaho, dili na ka maghuna-huna og maghimo pa kag binuang, maghimo kag krimen ngano pa. Lastada na imong pamilya, hapsay ng kinabuhi nimo. So diri pud mo sulod ang kalinaw sa matag purok, sa matag sityo, sa matag barangay. Ugmaw ka ng atong objective. Sa ato pa, kung ang tanan na ay busy, no? Busy, nagalihok, walay standby, wala na'y maghuna-huna o maghimog binuang or daotan dira. Mao nang akong
gustong mahitabo. No, hilabi na diri sa atong distrito. Sa tanang barangay diri sa unang distrito ni Atong Dakbads Davao, labi na uba mga barangay diri sa atog siyudad sa Davao, gusto po nila nga magpahimutang og Nograles uplan kabuhayan jobs fair sa ilahang barangay Congressman Carlo Nograles. Unsay mo ika-advise kitambag ato kanila? Hulat lang mo kay maabot lang gihapon ta dira. Pero ang ako po ikatambag is dili man kinihanlan nga maghulat pa sila kung kano sa aming mag-job fair dito. Kung naa sila yung mga constituents nila, mga lumulupyo diha sa ilang purok, sa ilang barangay, nga nangitag trabaho, paadtuan na diretsyo dito sa among district office. Kay sa among district office, nakaposting naman dito ang tanang mga job vacancies. Ang atong mga staff dito, mo-accommodate man sa mga job seekers. Mag-job matching man na sila, na-interview, tabangan man ang ato mga job seekers na makapangita og bakanting trabaho. Unya amo ni silang i-refer ug i-recommend ngadto sa mga kumpanyang mga nangita og trabahante or kanang mga new hires. So dili na kinihanglan na maghulat og schedule sa job fair dito silang barangay. Pwede dahil nila ipadala dito sa among district office. Kay dito sa among district office, mura pud tag naga-job fair dito matag adlaw. So adto lang dito di na kinahanglan maghulat pag job fair. Diretso na ta dito kay para padayon, no? Dili kinahanglan maghulat pa sa job fair. Every day, nagalihok ang among opisina na makatabang sa mga trabahante or kato mga nangitag trabaho na makakita og tarong nga trabaho. Trabaho para sa tanan? Yes, trabaho para sa tanan. I see. Why ginapili? Dili lang sa unang distrito. Sa Trabaho para sa tanan eh. Okay. Ato ta sa lain atong hisgutanan, Congressman Carlo, no? Kay murag dunay bill karon sa Kongreso ang House Bill number 4583, no? Nga nagsugyot nga kuhaon aron ibalhin, no, ang Witness Protection Program from Department of Justice ngadto sa mga trial courts kuno. No, ang pangutana kung doon na ba'y kasayuran si Congressman Carlo kabahin sa mga bill. Kining ang sa ako na ibawan kining House Bill proposal kini ni Deputy Speaker Congressman Manong Serge Apostol. Niya ang proposal base sa akong nabalitaan, ang proposal ni Congressman Apostol is ang Witness Protection Program imbis nga magpabilin siya ilawom or under sa Department of Justice, gusto niya nga ibalhin kini karon dito sa mga korte, no? Kay kung magpabilin ang Witness Protection Program sa DOJ or Department of Justice, under lang gihapon siya sa executive branch. Ang gustong may tabo ni Deputy Speaker Apostol na imbis na magpabilin siya ilawom or under sa executive branch, dito na siya ibalhin sa mga korte kay para naa na siya sa judicial branch. No? Kay matud pa ni Congressman Apostol, dili malikayan kung naa siya magpabilin sa executive branch, dili malikayan na ma-politicize kini. Matud pa niya. Because, siyempre, the president is a politician. He is a head of a political party. Unya, ang iya mga appointees, allies niya. And so, siyempre, na ay politics good involved. Whereas, kung dito na nimo ibutang sa judiciary, wala kunoy politika ang mahitabo dito. No, kay immune sa politics ang dapat ang judicial branch. Sa tinuod lang, Raf, dito sa Committee on Justice, naaman tay mga pending bills dito nga strengthening the Witness Protection Program. Gani ginahisgutan na namo kini, naanay consolidation of kini nga mga bills. Pero sa tanang mga bills na pending sa Committee on Justice, puros ni siya strengthening the Witness Protection Program, pero ang idea gyud namo is ang Witness Protection Program naa gyud na sa DOJ. Wala gyud mi naghuna-huna nga amo ning ibutang sa korte. Mao nang kining proposal ni Congressman Serge Apostol bag-o gyud kini. Kay wala gyud nakahuna-huna ani na sa kasantangang setup manggod is always gyud ang Witness Protection Program naa gyud na siya sa DOJ. So, bag-o gyud kining proposal ni Manong Serge, which is why nahimo siyang controversial, no? Okay.
Balikon lang ako itong giingon ni Deputy Speaker Serge Apostol, no, nga gusto niya ilikay ang Witness Protection Program gikan sa DOJ aron dili mapolitikahan. Ang pangutana diri kung muuyon ba si Congressman Carlos sa katong iyang giingon nga dili mapolitikahan. Well, para ka na ako mag-good draft, isip usa ka abogado ug mamabalaod. Para ka na ako, mas importante manggod para ka na ako nga proteksyonan nato ang neutrality sa ato mga korte. Ug proteksyonan nato ang korte na dili siya masagulan or masudlan og politika. Diba? Ang problema manggod na ako dito sa gusto nga mahitabo ni Congressman Apostol is kung atong ibalhin ang Witness Protection Program dito sa atong mga korte, dili na siya mahimong neutral, kundi mahimo na siyang biased. Ngano? Kay okay lang man kung ang witness naa sa protection sa mga prosecutor. Kay iyahan ang witness i-present niya to sa korte. Pero kung ang witness, no, ang star witness, ibutang na to sa protection sa korte, murapod nimong giingon nga witness na to siya sa korte. Dili ba? So kung witness na to siya sa korte, ug proteksyon na siya sa korte, mahimo ng bias ang korte. Kay siyempre, iyahagod tong witness. Siya gud ang nagabayad para sa protection sa witness. So pag abot sa trial, good as convicted na accused. Kay bias na kayo ang judge. Bias na ang korte. Kay iya tong witness. Bisan unsa ang isulti sa witness, moingon ang korte na, credible na. Ngano? Kay witness na ko na. So, unsa pa'y depensa? Unsay hustisya? Unsa pa'y depensa sa akusado? Unsa pa'y depensa sa defendant? Nga, pildi naman ko ani, kay ang korte, iyaman ang witness. Walang laban ngayon ang akusado. Kay bias na ang witness. Mao na ang problema nako diha. So, for me, it's much better na nalangyapon magpabilin sa prosecutor ang Witness Protection Program. Ayaw na imong dili na siya dapat ihatag sa korte kay dapat neutral ang court. Unbiased ang court. Ug dapat proteksyonan nato nga ang korte dili masagulan og politika. So, bahala na mo ingon ta na politicize ang DOJ, politicize ang executive. But, let's not politicize our judicial branch. Kaya kung ma-politicize ang judiciary nato, wala na tayo hustisya. Mao na ang problema diya. Supak si DOJ Secretary Leila de Lima nga ibalhin ang Witness Protection Program sa mga korte. So di po nato ikakurat ang iyang reaksyon kay matod pagani ni Secretary de Lima nga ang plano kuno gingon nga tanggalon ang WPP gikan sa DOJ tungod sa politika o sa kini ka gingon nila nga dako kayo nga pinasagad nga pag-akusar nga way basihanan. Ang imong reaksyon, Congressman Carlo Negrales? Siyempre, expected ba yun na mao nang isulti ni Secretary de Lima kay siyempre gusto niya ipakita na wala siya ginapanigan, wala siya ginakampihan, neutral siya, no? Ug free po siya from politics. Pero lagi para kanako mas okay na ning setup nga ang WPP or Witness Protection Program magpabilin sa prosecutor. Normal lang yun na dapat yun na sa prosecutor kay number one, adad na sila diha tungod kay dugay naman gid na ang Witness Protection Program naa sa DOJ. Ikaduha, syempre ihatag yun na nimo sa DOJ kay ilahan ng witness. Sila ang mag-present ana sa korte. So, dapat lang ila tong proteksyonan ang ilang witness. Kay mosugot pa di ay ka na ikaw ang prosecutor, imuhan ning witness, ikaw mag-present sa witness, pero lain ang mag-proteksyon. Unya, kung na'y mahitabo dito sa imong witness, patay na imong kaso, pildi na gid ka. So, para makontrol nimo ang case, o masiguro nimo, masigurado gid nimo na modaog ka, you have to have control over the protection of your witness. Diba? So, mas maayo na para kanako na ingon ani ang setup. Kay sa inaning setup,
witness sa DOJ, witness sa prosecutor, walay labot ang korte dire, para pag-present nimo anang witness dito sa korte, kay unbiased ang court. Bahala na ang court kung moingon sila credible ang imong witness. Dili ba? Kesa ang court ang magproteksyon, wala na unbiased na bias na ang court kay iyahan ng witness. But if it is with the prosecutor, iyahan ng witness, i-present niya to dito sa korte, the court, because unbiased, wa siya'y labot diha, dili na iyang witness, free from politics ang court, makaingon ang korte na kanang imong witness, dili katuohan ka na. Di ba? So, bisan pa man moingon ta na kining mga witnesses tungod sa politika, kining mga witnesses, because of politics, nagkuha lang sila basta sinong-sinong witness. Na sila mga witness, mga star witness nila, mga bogus witness. Okay. Then, pag-present yan sa court, i-cross-examine yan sa defendant, i-cross-examine yan sa accused, then ang court, unbiased lang ihapon, makaingon siya na, sakto, hindi credible yan. So, even if you say politicized ang mga witnesses, politicized ang DOJ, politicized ang prosecutor, naalang gyapoy hustisya ang moabot. Because pag present yan, the truth will come out, politicized ka ang witness, at least ang judge, unbiased, makaingon siya, dili na credible. Naalang gyapon tayo hustisya. So, for me, kining kasamtangan set up karon dapat magpabilin. Let the witness protection program remain under the DOJ. Because sila ang prosecutor, kanilang witness yan, sila ang mag-present yan sa korte. Isip po sa veteranong representante diya sa House, Congressman Carlo Nograles, unsa man ang pulso sa laing magbabalaod sa iskuta ng House Bill number 4583? Well, right now, naka-break man ang Congress, so tanawon nato kini pagbalik namo sa Kongreso. Pero ako, sa tanaw nako, maulagi na, ingon na ginako, during the time na ginadeliberate namo ang strengthening of the witness protection program, wala gyud kongresistang nakahuna-huna or nag-consider na among ibalhin ang witness protection program dito sa korte. Tungod kay kaming tanan, kasagaran, mga abogado, nagtuog yun mi na dapat yun, normal man yun na ang normal setup is ang witness protection program na sa DOJ, kay sila ang prosecutor. Wala yun sa amo naghunang-una na amo ning ibalhin sa judge. So, I don't know, no? So, siguro, pag abot sa amo nang debatehon kining mong proposal, I don't think dili kayo tingali dili kayo ni suportahan sa atong mga mababalaod. Okay. Una nato hisgutan ang kahimtang sa Bangsamoro Basic Law. Congressman Carlo, basin gusto ka mohatag sa imong giingon nga katong atong giingon nga walay kahadlok ug walay pabor-pabor, no, nga panagna kung unsay dangatan aning House Bill number 4583. Matanggal ba ka ni ang Witness Protection Program from DOJ o dili, Congressman? Tingin ko malabo, mahirap pakalusot yan. Kay, siyempre, nakita nimo si Secretary De Lima, mingon na siya na dili siya uyon, no? Sa panig sa Senate, si Senate President Frank Drilon, ingon pud siya nga dili pud siya uyon. No? Ug naapod tay mga laing mga senator, mga congressmen na dili pud uyon ani. So I think medyo malabo. Siguro pag-usapan, siguro ma-deliberate, ma-discuss, pero kanang kung makalusot, mahirapan siguro. Okay. Okay, so nano na magpadayon, no? Mag-break lang ta kadali sa atong pagbalik atong isgutan katong giingon atong status sa Bangsamoro Basic Law. Ay lang ninyo ibalhin kay mo balik dayon ta. Kanang buwan, dalat ko na! Ako dahil si CJ Camia, taga Green Hills Solutions. 29 years old, nanakoy kuhan, nanakoy asawa, doa akong anak. Nagtrabaho ko as a service crew before sa Jollibee, sa SM, Bagger. Karon hired ko sa abroad, sa Canada, as a nursing. Thank you kay Carlo Nograles. Because sa iyang kuhan, sa iyang program na nakatrabaho ko sa abroad. Magkapro ko kay gusto ko nakog sweldo. Kay dili man kaya ang
sweldo diri. So pag-isipan ako na mag-abroad. Experience ako pag-apply diri, okay man kayo, masikasa man kayo ang mga staff diri. Ila na yung guide kung unsa imong buhaton. Daghang salamat kay Congressman Carlo Nograles. Tungod siyang job fair, nana ko'y trabaho. Ako si CJ Camia, karon nana ko'y K. Ako si Francis Dick Macaron, 23 years old, taga Talosa, Talomo, Davao City. Gikan ko sa Manila, ang trabaho ko dito tulo ka tuig, niuli kong Davao kay nalayuan ko sa trabaho ko. Nakadungog ko sa akong silingan na job fair karon diri sa Mabini. Akong gitistingan og adto kay gusto na ko makitag trabaho. Nakaron, na-hire ko na on the spot. Ay, salamat ko kay nana ko trabaho kay matabang ko sa akong mga ginikanan para makabalos ko sa ilang gibuhat sa ako na pagpa-eskwela. Kasi sa mga mangod na lang, makatabang ko gamay. Daghang salamat sa jobs fair ni Congressman Nograles. Tungod niya na nana ko'y trabaho. Ako si Francis Dick Macaron, ug karon nana ko'y K. Kalambuan Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Atong isgutan karon mga kaigsunan ang status sa Bangsamoro Basic Law. Congressman Carlo, halos tanan nagulat kung kanus may isgutan sa Kongreso ang proposed sa Bangsamoro Basic Law apan na maton nila murag namingaw man. Unsa daw kuno ang status sa maong balaod non, Congressman? Ang akong nadungog, no? Ang akong nadungog is medyo gina-finalize pa sa Malacañang. No? Kung makinomdom mo, ang Transition Committee naghatag na og kining draft Bangsamoro Basic Law dito sa Malacañang. Then sa Malacañang na may mga legal team dito, na mga abogado dito na naga-review. No? So ilang gina-review karon o gina-finalize ang unod, ang sulod sa mga nakabutang diri sa proposed Bangsamoro Basic Law. And so right now murag na sila sa stage na gina-finalize na daw kuno nila. Kay syempre ang ako pong nadungog pagbalik namo sa Kongreso sa pagsugod sa among second regular session this coming July 28, ipasa na daw kuno sa Malacañang ang kining draft no, for our consideration. So right now gina-finalize pa sa Malacañang pero pagbalik namo sa Kongreso ihatag na to nila para ma-discuss o mag-deliberate na namo dito sa House of Representatives. So yan ang narinig ko. Okay. Si Presidente Ninoy Aquino sa pagbisita dito sa Japan, di pa namang dugay, mingon og pipasalig nga dunay eleksyon sa patigilhan sa Bangsamoro sa tuig 2016. Miduyog ba ang majority sa mga magbabalaod, Congressman Carlo Nograles, sa maong panlantaw ni Presidente Aquino? Ang akong tan-aw katong announcement or gisulti ni President Aquino, mensahe na to para sa mga mamabalaod. Na dapat by 2016 we make Pansado sure na. no by 2016 madayon gayud kining election sa mga bagong opisyales sa Bangsamoro. So mensahe na to sa Kongreso na paspasan ninyo na ha and ensure ninyo na by 2016 dili lang ta mag-elect og presidente, dili lang ta mag-elect og vice president, senators, congressmen, local government officials nato kundili mag-elect pud ta mao pud na ang tuig sa eleksyon sa mga bag-ong Bangsamoro officials nato. So I really feel I really believe na paspasan na to nilang pag-submit sa Congress because remember ang process ani, ang procedure is debatihon namon sa Congress, ipasar pa namon sa Congress, pasahon pa namon isa Congress, ihatag pa namon isa presidente for his signature, magplebisito pa ta, di ba? And then
mag-transition government pa ta usa mag 2016 election for the elected officials of the new Bangsamoro government, no? If and when the Bangsamoro law is enacted into law. Nabasa na ba ni mo, Congressman Carlo Nograles, ang Bangsamoro Basic Law? Ako wala pa. Puros lang mga hungihong, mga istorya. Nabasa na nako ang pipila sa mga annexes sa peace agreement, pero dili pa man na mao ang Bangsamoro Basic Law draft yun mismo. So, mao ning ingon lagi nako lisod ni istorya maghisgot ta ani kung unsa ba, uyon ba or whatever, because sa tinuod lang wala pa nato mabasa. Kitang tanan na sa Kongreso nagahulat ng mina kung kano sa pa nila i-submit. It was supposed to be submitted to us during kining previous namong pagbalik sa Congress, but na human na lang ang among mga sessions, nag-adjourn na lang mi sinidye, wala pa na nahatag sa amo or na-transmit sa amo ang draft sa Bangsamoro Basic Law. So, right now, ingon nila, sige lang, kining pagbalik na lang ninyo sa second regular session. So, naghulat na mi. Congressman Carlon, sayra namong nakipulong ka sa Vice Chair no sa Moro Islamic Liberation Front nga si Ghazali Jaafar, di palang dugay. Basin pwede nimo i-share sa mo kung unsa tong highlights sa inyong mga naisgutan. Well, simple lang man, no? Kuan lang, nangayo lang siyang suporta, no? Kay expected naman lagi daw na moabot mangyud sa Kongreso kining draft ng Bangsamoro Basic Law. So nangayo lang siyang suporta. Gikan sa ako ug nangayo pud siya sa suporta kung pwede pud na ako maistoryahan ang uban nato mga kaubanan, mga kongresista dito sa sulod sa House of Representatives aron mangayo pud og suporta para sa Bangsamoro Basic Law. Ako, simple naman tong akong tubag, simple lang tong akong isulti. Isip usa ka taga Mindanao, isip usa ka Mindanawon, suportado man ko aning Bangsamoro Basic Law. Ako maning ginasuportahan. Kay ngano, matud pa nako, ingon pa nako, kay kung madayon ning Bangsamoro Basic Law, kamo ang mahimong precursor, no? Or blueprint nato or forerunner nato aron ang tibuok nasod nato maparehas ninyo sa Bangsamoro na mag-govern under a federal parliamentary type of government. Mahimo silang modelo, no? O mahimo silang modelo. Tungod kay ngano, kung at inyong basahon or tanawon ninyo ang structure ng government ng Bangsamoro, they will be governed under a federal form of government. Tungod sa katong ginaingon na wealth sharing agreement, no? Ug mao na ang gina-advocate nato mga taga Mindanao kay ang pirmi natong reklamo unsa man ang atong resources daghan kaayo, ang atong produce daghan kaayo, ang atong income daghan kaayo, dako kaayo, pero ang tanan natong income pareho sa ubang isla din sa atong nasod, gina-remit nato sa Metro Manila tanan na gobyerno, sa national government. Bahala na unya pagkuman bahala ng national government kung kanus-aw pila ang ibalik niya diri kanato. Pero dito sa Bangsamoro kung madayon to sila, murag federal kay wealth sharing. Diha pa lang daan sa area sa Bangsamoro, tungaon na nila ang income. Na kini ang katunga ani para ni sa Bangsamoro, ang katunga hatag nato sa national government. That's federal type. And then parliamentary pod sila. Kay ngano, naa sila yung mga ministers. They are governed by a ministerial form of government, matud pa. Wherein, ang ministers, ang mo'y mag-appoint sa pinakaulo sa Bangsamoro. That's a parliamentary form of government. Nang ingon ako, kung madayon ang Bangsamoro basic, kung madayon kining Bangsamoro government ninyo, kung mapasar ning Bangsamoro Basic Law, kung madayon ang inyong Bangsamoro government, kamo ang mahimong ehemplo, modelo, precursor, forerunner nato, basihanan nato
para ang tibuok nasod mahimo pod parehas ninyo federal parliamentary form of government. And kita mga Mindanawon, dugay na ta naga-advocate ana. So, yun ako siya, wala kay problema sa akong suporta, kaya ako ginihatag akong full support para ninyo, not only for peace in Mindanao, but also because I want you to be the model so that the entire country will change our form of government into a federal parliamentary form of government. Okay. Matod sa pinaka-latest nga pronouncement sa Malacañang, no? Matod nimo kaganina, naisgutan po nimo nga posible masumite ang katong draft sa Bangsamoro Basic Law, no? Sa pag-abli sa tong second regular session karong July 28. Ug matod sa palasyo nga ila pong ginadahuman, no, nga unta maaprubahan sa kongresista sa mga magbabalaod, no, ang kining draft, no, sa Bangsamoro Basic Law. Una mo abot ang Disyembre o bisag sa Disyembre. Ang akong pangutana kung paigo ba kaha ang 4 o 5 ka bulan nga preparasyon para maaprubahan ang mga balaod nun, Congressman? Tingin ko pwede, kaya eh. Because kung tanawon nimo ang composition sa House of Representatives, ingon man sa Senado, absolute majority na sa administrasyon. So sa ato pa, kung moingon ang administrasyon na suportahan nato kini, ang tanang mga kaalyado sa administrasyon, diha sa Senado o diha sa House of Representatives, suportahan gyud kana nila. No? Because as allies of the administration, pag moingon ang administrasyon na mao ni ang priority nako, kung tinuod kang ally sa administrasyon, dapat musunod ka. So, sabihin natin, how many months lang yan, kaya yan eh. Mag-marathon hearings kami, magpuyatan kami. It's not the first time na hiningi yan ng presidente sa Congress. No? Basta, muagi lang sa proseso na ay debate, na ay deliberation, pero yung nato na ma-schedule ba ni og ina nakadali, pwede ba ta mag-marathon hearing, sunod-sunod na hearing, kaya. Walay problema. Okay. Matod pa sa report o balita nga i-certify kuno ni Presidente Noynoy Aquino ang gingon nga Bangsamoro Basic Law. Isip urgent bill, Congressman Carlo Nograles. Pasabot ba ni nga ang unang diskutan sa mga congressman nato, mga magbabalaod, ang Bangsamoro Basic Law o kaysa national budget nga iskutan sa sugod July hangtod Disyembre, Congressman Carlo Nograles? Dili man kay ang Bangsamoro Basic Law, matod pa sa speaker, mag-create daw siya og special ad hoc committee. Usa ka special nga komitiba nga moy mo tutok ani. Ang budget bill is nagbelong sa laing komitiba, which is the Appropriations Committee, headed by Congressman Sid Ungab. Dili ba? So, lahi ang komitiba sa duha. Maunang ang Bangsamoro Basic Law, dito na maadto sa ad hoc committee, ang budget bill maadto sa Appropriations Committee. Pwede yan pagsabayin. Pwedeng sabayan nga i-deliberate. Bahala na ang congressman karon mo ambak-ambak kung marathon hearings, sama na ang budget. Marathon hearings man na, everyday hearing yan. Ang Bangsamoro Basic Law, pwede din everyday i-hearing yan. Kay lahi ang committee ba, lahi ang mga membro ana, lahi pod ang chairman ana. So, pwede yan sabay-sabay. No? And then, ang congressman, maambak lang siya. Gikan dito, padulong dito. Bahala na. Basta, pwedeng mag-marathon hearings ng sabay ang dalawang committee ba. Okay. Prioridad sa mga kongresista ang budget niya. Priority sa presidente ang Bangsamoro Basic Law. Ang Speaker of the House nga si Speaker Sani Belmonte, ang lahi pod charter change pod ang ihang priority. Saan ka di pag husay Congressman Carlo Nograles? Time management. Diba? Sama sa akong ingon, ang Bangsamoro Basic Law naa dito sa ad hoc committee, special committee. Ang appropriations bill naapod sa ang budget bill naa sa appropriations committee. Ang charter change bill naa na karon sa plenary.
Naa na sa plenary. So, kung ang among committee hearings is morning ug hapon, unya ang plenary sessions namo is hapon hangtod gabi, pwede time management na eh. Pwede nimo buntag hapon, sabayin mong i-hearing ang bangsamoro ug ang budget. Sabayan. Pero pagpatak sa alas 4, mao na ang plenary hearing namo. So, during the plenary, charter change naman ang atong hisgutan. So, pwedeng sabay-sabayan. Lahi pa tong ubang mga committee ba, like ako sa Committee on Labor, naapod ko ilang mga agenda. Sa ubang mga committee ba, naapod ilang agenda. Pero ang congressman, tinuod lang, magtrabaho man na. Wala may problema ang congressman na magtrabaho. Ambak-ambak, ikan sa isa ka committee, padulong sa next committee, padulong dito. Walay problema para sa kongresista ang magtrabaho. Diba? So, I'm only talking about the House of Representatives. Sa Senate, I would think ingon na po ng ilang buhaton. No? Kung kaya yan sa House of Representatives, I'm sure kaya din yan ng Senado. Okay. At ito sa mga pangutana sa atong mga kabarangay Congressman Carlo, no? Kaya medyo bugat nilang concern. Kaya ang ilang unang pangutana diri, nagsige na lang daw og taas ang presyo sa bugas, apil pa gani ahos, no? Nisaka daw ang presyo. Pwede ba daw ni maimbestigahan sa Kongreso, Congressman? Sigurado, pagbalik namin sa Congress, meron talaga yan. Magkaroon talaga tayo ng inquiry in aid of legislation. Ngano? Well, una sa tanan, naaman tayo mga pending bills sa Kongreso regarding no? Price stability of rice, the supply of rice, ug uban pa mga basic commodities na atay mga pending bills diha sa House of Representatives. So, hisgutan gyud namo na, no? Number 2, inquiry in aid of legislation is tungod kay naapod tay mga grupo nga nagapetition karon sa Kongreso na imbestigahan kini. Natay mga farmers groups, na mga militant groups na nag-aawhag karon sa Kongreso na imbestigahan kini. Na tungod kay matud pa nila nganong mosaka daw kuno ang presyo sa bugas kung number 1 walay typhoon. Sa pagkakaroon, no, wala pa'y typhoon pero nisaka ang presyo sa bugas. Number 2, nag-import man ta og rice gikan sa Vietnam. Diba? And matud pa nila, kinihanlan po daw imbestigahan kining mga smuggling, kining mga bogus na farmers group, mga bogus na mga kooperatiba, etc. etc. So sa ato pa, tingali na sila yung mga ebidensya, na sila yung mga nahibawan, na gusto nilang isulti or ipahiwatig dito sa Kongreso. So, trabaho sa Congress ang mag-investigate, mag-inquire, and mag-legislate. So, sigurado, 100%, pagbalik na mo karon sa Kongreso, sigurado, mag-open up na pod ang kining investigations regarding sa pagsaka sa presyo sa bugas o uban pa. Okay. Na-follow-up question ng usa ka taga-barangay nga naghatag nining mga pangutana, no? Kay gawas ko na sa pagsaka sa presyo sa bugas, ni saka po daw ang multa, no? Kung mahimo kang magmalapason gani sa traffic law. To the extent nga di na daw makaya bayran sa mga drivers ug sa mga operators ang maong multa. Ang ilahang pangutana kung aprobado ba daw ni sa Kongreso ang maong increase, Congressman Carlo? Kining latest increase sa mga multa para sa mga driver, no? Dili ni gikan sa Kongreso, kundi gikan kini sa Joint Administrative Order from the DOTC, Department of Transportation and Communications, ang LTO ug LTFRB. Okay. So, kining latest increase sa mga penalties, mga fines, no, sa ako naibawaan, gipasaka nila ang multa para sa mga driving without a license, reckless driving, wala ka mag-seatbelt, illegal parking, driving na unregistered vehicle. So, klase-klaseng mga traffic violations and na gipasaka ang multa, no? So, kining tanan gihimo ni sa DOTC, LTO and LTFRB dili sa Kongreso ni kay naapoy gahom kining mga ahensya isip mga implementors, no? Implementing agencies, napo na sila gahom nga magpasaka
ani or maghimo aning joint administrative order. Ang trabaho lang sa Congress is naami oversight. So kung sa tanaw na mo, sobra kataas na, pwede na mo silang ipatawag. Pwede na mo silang imbestigahan. No? So, usa ka na sa gahom pod sa Kongreso. Kung sa tanaw na mo, ang implementing agency, murag... Nagpatuyang na. Or murag sobra pod Sobra. ang order na ilang ipagawas, pwede na mo silang ipatawag sa Kongreso para i-explain. So, we'll see, no? Tingnan natin, pagbalik natin sa Kongreso, kung ipatawag ba namo ning mga ahensya to explain. Pero mao lagi na, dili malakayan na daghan na nagreklamo kay sobra daw pud kataas. But of course, ang DOTC, ang LTO, LTFRB, katwiran man pud nila para walay mga mag-violate, no? Walang mag-abusar. So, Congress can come in to balance the interest of both, no? Kaya at least pag mag-investigate sa Congress, pakinggan na mo. Paminaw na mo ang both sides, no? Ang gikan sa transport sector, paminaw na mo. Ang government, paminaw na mo. Ang riding public, paminawon po na mo. And then, as part of our oversight functions, mangita ta og middle ground. Okay. Ubay-ubay sa mga Noranyan sa Congressman Carlo Nograles pa nga. Namuta na kung adun na ba'y power o gahom ang Congress nga mo deklara gani og katisinura honor nga national artist kung di gid mo sugot ug di gid gusto ni presidente ni Aquino. Nganong basta showbiz si Saldi. No? Saldi. Ang tubag sa kasamtangan setup karon, sa kasamtangan nato mga balaod karon, dili makahilabot ang Kongreso. Okay, presidente lamang. Sa una, sa akong nahibaw-an in 2012, na ay resolution gi-file sa Kongreso para i-declare si Nora Aunor isip usa ka national artist. Pero dili na siya magmalampuson kay ang setup sa atong kasamtang mga balaod, ang setup is presidente lamang ang makapili kung kinsa ang mga mahimong national artist. Pero gikan lang pud sa listahan nga isubmit sa National Commission for Culture and Arts ug sa Cultural Center of the Philippines. So take note, makapili lang siya dito sa listahan. Dili niya pwedeng dungagan o lain, no? Makapili lang siya dito sa listahan. Pero diha sa pagpili niya, syempre naapoy gikan dito sa listahan na dili niya pilion. Mao na ang nahitabo kang Nora Aunor. Na gisubmit ang listahan sa mga nominees ng National Commission for Culture and Arts ug sa Cultural Center of the Philippines. Appeal si Nora Aunor dito sa listahan, pero naay prerogative ang presidente kung kinsa dito sa listahan ang iyang pilion. Unya, na timingan na dili si Nora Aunor ang usa sa mga napili niya. Now, pwede bang pakialaman kini sa Kongreso sa kasamtangan? Dili. Pwede ba mag-inquiry in aid of legislation ang Kongreso aron mahibaw-an unsay adjason or unsay bag-uhon sa balaod? Pwede. Pero ipatawag ba namo si presidente sa Kongreso aron lang mahibaw-an kung nganon wala nimong gipili si Nora Aunor? I don't think so. So under the present setup, presidente lang gid makapili. Dili siya makadungag dito sa listahan, pero makapili siya dito lang gikan sa listahan. Pero diha sa pagpili niya, pwedeng naapoy na dito na dili niya pilion. And that is the power and prerogative of the president. Mao nang nitabo. Kung panalitan maka-absent si Saldi Congressman ba? Ato ni sing i-blind item kay nganong sa iya man yun ning showbiz ba. Anyway, mato ni Speaker Belmonte nga dili kuno prioridad sa kasamtangang Kongreso ang divorce bill. Mo yun kabadaw sa gingon ni Speaker Belmonte, Congressman? Well, dili siya priority, no? But I'm sure hisgutan kini, no? Just like in the previous Congress na hisgutan man namo ni. Kana lang wala lang siya mapasa. So karon tingali hisgutan na pud ni sa committee, but maybe mo adto siya sa second reading. I don't know unsay level, pero ma-certify ba siyang urgent ti presidente? I don't know.
basin dili. Pero as far as the House is concerned, daghan na magudtang ginaatubang nga mga priority measures. So, if it's not a priority for the House, then Speaker's call ka na. Okay. Doon ay nagingon nga kining mga balita karon nga hungihong doon ay mga kongresista daw nga gustong illegalize ning marijuana, congressman, tama ba ni? Yes, but for medical reasons. Okay. Nagi proposal na parehas sa Colorado, sa United States of America na legalized na ang marijuana for medical purposes. Sundog-sundog lang pod, no. Dinhi sa Pilipinas, basin di ay pwede pod makalusot. But there are mga kongresista na nag-file na og bill para deliberate lang kini, no. Whether or not pumasa yan, hindi na natin alam, di ba? So it's just a proposal na angay pod nga hisgutan. Okay. Congressman Carlo Nograles, dunay lakang diya sa Kongreso nga i-classify kuno ang flight crew personnel is a persons and authority. Pasabot ba daw ni nga magdala pud sila og armas og pusas kini mga flight attendants, Congressman? Dili na nastoryahan nako ang author ni ana ang sa akbayan, no, si Congressman Walden Bello ug si Congressman Barry Gutierrez. Ang gusto lang nilang mahitabo kung mahimo magud kang person in authority, kung naay musumbag nimo, kung naay manakit nimo, it will now be classified as a criminal case for direct assault. Kasi person in authority ka. Mao lang na ang gusto nilang mahitabo na matagaan ng og saktong pagrespeto, no, ang atong mga flight attendant. Para kung naa may manakit nila, it will be a criminal case of direct assault against a person in authority. Or kung naay dili mo sundog sa ilang mga instruction or mag-disobey sa kanila, at the very least, it can be classified as a criminal case of disobedience to a person in authority. Para lamang magkaroon ta og pagrespeto sa mga flight attendants ug magkaroon pud og disiplina, no, dito sa atong mga airlines, no, because of the terrorism that's happening using airlines, diba, the safety of the air passengers and also the flight crew. So kay daghan ta mga nadungog na mga istorya na ginaabuso ang atong mga stewardess, ginaabuso ang atong mga flight attendant. So para lang naay gamayng kahadlok ba, patasaan nila ang silot, ang krimen, mahimo na siyang crime kung atakihon nimo ang usa ka flight attendant. Pero dili ingon na magdala nagposas or nagpusil. Pero mao na ang purpose nila. Murag di na magiging ito kapugad Congressman Carlo Nograles, may usos na ginagawa tabil sa tulungan noon na kalambuan nila. Kasi doon na kapay kapuno, mga mensahe nga ito sa katawang. Yes, padayon lang gihapon kita sa atong pagserbisyo dinhi sa atong distrito. Bisan pa man naka-break ang atong Congress karon, apan daghan ng mga nahitabo, padayon lang gihapon kita sa atong pagtrabaho, pagserbisyo kaninyo. And pagbalik sa Kongreso, sigurado kumbati na sad na ug padayon na pud ta sa atong legislative work. But in the meantime, district work usab ta. So daghan kayong salamat sa kaninyong pagsuporta pagtan-aw sa atong programa. Ug hilabi na sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak Mateo, Massimo ug Nika. Kay tanan, advanced happy fiesta sa San Pedro and daghang salamat, maayong adlaw. Okay, daghang salamat Congressman Carlo Nograles ug ang atong programa sa Kalambuan Dalatanan, no, pinagi sa pangalan usab ni Congressman Carlo Nograles. Gusto magpasalamat kang VJ Salonga, no, of Decoratives by Jana and Works para sa atong set ug sa atong acting director kay Kata Galinito, no, ug sa pagtabang po niya, no, sa pag-ayos ka na to. Tungod kay wala naman kita oras kaninyo galas kahanginan Rafi Bermejo. Ikaw naman lang mag-ingon nga daghang salamat ug dalaygon ang Dios. O siyempre sa atong mga televiewers, inyong alagad, Salty Chato, maganda. Kalambuan Dalatanan.
Ako si Lorena Nacenas, 24 years old, taga Barangay Jacinto Araolio. Og niagto ko din para mangitaw kapalala na ako. Last 2011 ko ni-graduate og college. Then after ato, nakatrabaho ako relate sa kong course. Tapos pag abot ng 2012, marag 1 year po ko walay trabaho. Nagapangita ko, wala joy ka nang maabutay. Tapos gitap ko sa mga silingan na naaday job hiring diri sa Bangkal. Broken family me. Tapos ikaduha ko sa among mag-igsoon, bali upat mi kabuok, kaduha ko. Ako lang po babae. Nya ako lang po una nakagraduate og college. That's why karon kay tugod nakatrabaho na ko, kay na on the spot na ako karon. Paningkamutan ako na makatrabaho kong tarong o makatabang ko sa kong pamilya, lalo na sa akong igsoon. Dagay salamat sa job fair ni Congressman Carlo Nograles ug tungod niya na nakoy trabaho. Ako dahil si Lorena Nacenas, nakoy Kay. Ako si Michelle Anti Cruz, 22 anyos, nagpuyo sa Kilometer 8, Iniaga Village, Matina Pangit, Davao City. Ani ako karon kay nakadungog ko sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Dako akong pasalamat kay na hard on the spot ko. Na ko trabaho sa gawas. Gusto na ko magawas kay gusto na ko masustentuhan ako ang akong pamilya. Ako isa ka minyo na nakoy anak. Gusto na ko matigaan akong anak ko mayong kaugmaon. Mao nang dako kay akong pasalamat isa ko ka-graduate nga vocational na TESDA NC2 certified kang attorney rapod Carlo Nograles. Mao nang dako kay akong pasalamat sa iya kay daghan kay siya natabangan labi na sa mga narin mga ingani nga job fair kay daghan kay tao nga walay trabaho o daghan siya ginatabangan nga mga tao. Kay Attorney Carlo Nograles, daghan kaayong salamat sir. Kay tungod sa imuha na anak ko'y trabaho, ako si Michelle Anti Cruz, na anak ko'y Kay.